Nasaan ang Panginoon sa buong maghapon mo? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdidilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 21, verses 33 to 46, and I read it for you. Listen to another parable. There was a landowner who planted a vineyard, put a fence around it, dug a winepress in it, and built a watchtower. Then he leased it to tenants and went to another country. When the harvest time had come, he sent his slaves to the tenants to collect his produce. But the tenants seized his slaves and beat one, killed another, and stoned another. Again he sent other slaves, more than the first, and they treated them in the same way. Finally, he sent his son to them, saying, "They will respect my son." But when the tenants saw the son, they said to themselves, "This is their heir. Come, let us kill him and get his inheritance." So they seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. Now, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants? They said to him, "He will put those wretches to a miserable death, and lease the vineyard to other tenants who will give him the produce at the harvest time." Jesus said to them, "Have you never read in the scriptures? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. This was the Lord's doing, and it is amazing in our eyes. Therefore I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that produces the fruits of the kingdom. The one who falls on this stone will be broken to pieces, and it will crush anyone on whom it falls." When the chief priests and the Pharisees heard these parables, they realized that he was speaking about them. They wanted to arrest him, but they feared the crowds because they regarded him as a prophet. Bago po tayo natutulog, may panahon po ba tayo para magdasal? O kaya naman po'y manahimik sandali, itabi ang inyong mga mobile phone, ang inyong mga cellphone, hindi muna magpe-Facebook o manonood ng kung anumang video, bagkus mananahimik at magdarasal. At sa iyong pananahimik, iyo bang binibisita kung ano ang nangyari sa buong maghapon? Sinasabi po natin na ang karanasan ay ang dakilang guro, na kung saan marami tayong matututunan sa buhay. Ngunit kung ang karanasan ay hindi pinapansin, hindi pinagninilayan, wala itong saysay. Sayang, pinalipas natin ang mga oportunidad na may natutunan tayo sa ating mga personal na karanasan. At sa ating pananahimik bago matulog, ating bang tinatanong sa ating sarili, nasaan si Jesus sa buong maghapon? May tao ba akong nakausap? May mga karanasan ba akong hindi makakalimutan na napaisip akong ito ang Panginoon, siya ang Panginoon, pinadala siya ng Diyos, instrumento para ako ay mahimasmasan sa buhay, o kaya naman para ako'y madisiplina o mapagsabihan, o kaya ipinadala ng Panginoon ng taong ito upang ako ay ituwid sa buong maghapon. Tinitingnan mo ba kung nasaan si Jesus sa iyong magdamag? Ang binasa po nating ebanghelyo ay napakaganda. Nagpadala ng mga alipin o mga trabahador ang taong may-ari ng lupa sa mga taong nangupahan dito. Ngunit masama ang ugali ng mga nangupahan dito. Kaya ang mga ipinapadala ay pinapatay nila. Hanggang sa kahuli-hulihan nang ipinadala na ang kaisa-isang anak, pinatay pa rin nila ito. Walang puso. Kung ating iisipin, may mga ipinapadalang mga tao ang Panginoon sa ating buhay. Sila ay magpapaalala sa atin na napakasarap mabuhay at ang buhay ay isang regalo ng Panginoon, na tayo ay kinakailangang mamuhay ng naayon sa pag-ibig, sa awa,
sa pangunawa at sa pagpapasensya. Ang buhay ay mapayapa, ang buhay ay masaya kung nakikita natin kung ano ang aral nito. At ang dakilang aral na maaari nating matutunan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Nasaan siya sa iyong buong maghapon? Narinig mo ba ang kanyang boses sa pamamagitan ng tinig ng ibang tao? Nakita mo ba siya sa mga dukha? Nakita mo ba siya sa iyong karanasan na kahit masakit, kahit mapait, ay patuloy ka pa ring lumalaban? Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, maging mulat nawa kami sa mga instrumentong inyong ipinapadala upang kami ay gisingin, upang ipaalala sa amin na ikaw ay isang mapagmahal, maawain at mapagpatawad na Panginoon. Magawa nawa naming makapagbagong buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.